Hi anak, Friday ngayon dito, bali Shabbat na. Bali kapag ganitong araw ay sobrang busy. Ngayong araw ay panggabi ako. Kaya papakita ko sa iyo yung mga ginagawa ko kapag duty ako ng panggabi. Ito yung dinadaanan ko. Nilalakad namin kapag papasok kami. Bali almost 5 minutes lang kapag mabilis ka maglakad from sa bahay hanggang sa terminal. Kapag Friday ng gabi, hanggang kinabukasan na yan, tahimik dito. Wala masyadong dumadaan na sasakyan. Ganito palagi dito, anak. Yan, dito na tayo. Malapit na tayo sa terminal. Ito yung pinaka-emergency nila. Yan, dito ako nagpa-opera ng ingrown ko. Nagawa ng nanay mo. Ito naman yung police station. Ayan, dito yung mga ambulance yan. Yan lang. At nandito na yung terminal. Cute na mga ano nila dito. Parang patrol car. Sobrang liit lang yan. Good for 2 person. Tapos e-bike na siya. Ay e-bike. Electric car na sila. Ito na ata yung bus. Oh tama, ito na yung bus. Kung mapapansin nyo, lahat ng mga bus nakagarahe. Walang biyahe yan hanggang bukas na yan ng hapon. Yan. Bali 8:05 ngayon dito. 10 minutes na lang. Aalis na yung bus. Or darating na yung bus. Kaya at least nandito na tayo. Ganito palagi dito. Kailangan on time ka sa mga kapag may pupuntahan ka o sa trabaho mo. Yun lang. Dito ako nila natuto maging on time kasi sa atin sa Pilipinas parang anytime kasi may sasakyan, kaya anytime pwede ka umalis, pero dito hindi, kailangan sumunod ka sa oras. Kaya yun yung isa sa advantage din siguro kapag may oras yung mga sasakyan, yung mga transportation dito, nagiging on time ka. Mapabas man yan, train, yun, taxi lang, anytime pwede mo sila tawagin, pero mas mahal din tayo sa bulok. Pero at least hindi tayo. Bilis magpa-andar niya, no? Akala mo naka-timelapse. Dito na ako ngayon sa hotel. Kakarating ko lang. Pasok na. So, ayan. Alas 11 na. Start tayo ng trabaho. Bali, ang gagawin natin ngayon ay mag-vacuumin natin to. Ang carpet. Tapos, mamap natin yung stage tsaka yung dance floor. Yun lang. Patayin na natin. Yun. Dito naman tayo next kaso may mga tao pa. Then, ito naman. Next natin titirahin. Vacuumin natin yan.
bibigyan tayo ng kape. Kaibigan natin sa front desk. Ito naman yung lilinisin natin ngayon. Kaya. Yun, dito ako sa CR. Pinalit ako yung tubig na ginamit ko kasi baka mamaya maraming sabon yun. Baka magbakat siya sa sahig. Kaya tayo, palitan natin. Konting sabon lang dapat para at least hindi siya magbakat. Malaga lang naman mahugasan yung pinaka sahig. Yun. Ito nga pala yung nagbigay sa atin ng kape. Wait yan. So ayun, tapos na tayo dito sa bar. Nalinis na natin siya. And then yung mga sofa na vacuum na natin yung ilalim, yung carpet. Ngayon naman ay salamin na tayo. Let's go. Salamin. So ito yung panlinis natin sa salamin. Papalitan natin siya ng tubig. Tayo sa CR. Palitan natin yung tubig kasi linisin natin itong magav. Para hindi tayo mahirapan namin yan. Maglinis. Let's go! Yun, tapos na tayo dun sa salamin. Hindi ko na siya na-videoan kasi may kumausap sa akin habang nagtatrabaho ako. Yun, dito naman tayo sa CR. Gawin natin itong CR. Let's go! Yun, una natin gagawin is tagalin mo natin yung mga basura. Tapos after ng basura, nilinis na tayo. So, ayun. Ngayon lang ako. Tayo matapos. Pag nandito ko sa ibang bansa, minsan kailangan mo ng mahabang pasensya gawa ng... Ayun nga, katulad niyan, yung nag-duty dito ng hapon hanggang gabi, mahalata mo na hindi niya nilinis na maayos yung CR. Gawa na yung mga, hindi ko napapakita. Yung mga bawal, yung mga mga inidoro, yung mga apelito pa. Diba, tinanggalan nila yung basura, yung laman ng basura. Tapos yun na, okay na yun. Kaya, parang nakaka-hype. Nakakatukso rin na gawin yung ginagawa nila, pero yun nga,
sabi niya sa Bible, whatever you do, do it heartily unto the Lord, not unto men. Kaya sila yun, tayo, hindi natin gagawin yun. Ganun kalagay ng Bible sa buhay ng tao ng i-apply niya. Kaya kumbaga, i-convict ka nito sa mga bagay na gusto mong gawin mali. Pero dahil alam mong hindi yun maganda, against yun sa turo ng Bible, hindi mo gagawin. Kaya napakalaga ng pagbabasa ng Bible. Ayun. Kanina rin, nakausap ko nga kanina, hindi ko na siya na-video kasi ang seryoso ng topic namin about yun sa parang, hindi kasi siya naniniwala sa Bible. Or kung may Diyos man, para sa kanya yung Diyos is evil. Na conscience, parang gano'n. Sinasabi niya sa akin, yung Bible, parang ang dami ng binago para mamanipulate yung tao. So, sabi ko sa kanya, ang Bible kasi, parang baril yan eh. Nakadepende kung sino yung humahawak ng baril. Ganun din sa Bible. Nakadepende kung sino yung humahawak ng Bible. Kung yung Bible ba ay humahawak nito yung gusto lang manipulahin yung tao, o yung taong humahawak ba nito is gusto mabago yung buhay ng tao. Yun sinabi ko sa kanya. Hindi pa kami masyadong nag-usap kasi ng therapy yung pag-usap namin. Gawa na. Kaya yun. Mamaya, word reading. Pag-usap pa ako. Ma-explain ko pa sa kanya. Pag-pray nyo. Talagang malaman natin yung Bible. Yung purpose ng Bible. Yung makita yung purpose ng tao sa buhay niya. Kung sino ang Diyos. Yung kalihan na ng buhay ng tao. Kaya, ayun. Kaya nakadepende sa tao kung sino yung makahawak ng Bible. Kumbaga sa kutsilyo, who holds the knife? Kasi kung ang mahawak ng knife ay chef, i-expect mo na may masarap siyang binuluto sa'yo. Pero kung killer yung mahawak ng white knife, expect mo na may mamamatay. Pero di sa Bible. Kapag yung totoong servant ng Panginoon naghahawak ng Bible, may mababagong buhay. Pero kung mahawak niya, gusto lang may ma-deceive. May ma-deceive. Kaya napakalaga ng Bible. Magbasa ka ng Bible, anak. Sa labas. Papalitan tayo ng mga... Tanggalin na natin yung mga basura. Laman ng mga basura. Para malinis na siya. Ito tayo sa ating gagawin. Basurero. Yung 5:30 na. Kasi natin yung buko. 5:37 na dito at medyo maliwanag na. Kailangan na nating maglinis ng parking. Para at least mahaba yung oras natin. Ayun kasi yung isa sa crucial part ng paglilinis. Yung parking kasi
Ay, yung tinitingnan niya ni madam, yung manager eh. Yun lang. Pero lahat naman tinitingnan niya. Even na hindi nila tinitingnan, dapat ayusin yung linis. Yun lang. Tara ha. Ayan. Ito yung view niya sa labas. Ayan. Ganda. Ba? Mga birds, mga Tiktaw! So ayan. Kadalasan may mga hinahangin dito ng mga shorts galing sa mga balkon ng mga guest. Hinahangin. Kaya ang gagawin mo dyan, pupulitin natin yan. And then, lalagay natin mamaya sa security. Boy! Tayo. Ito yung itsura natin kapag magaan. Kadalasan ng mga sasakyan dito halos mga electric na. Yun o. Tingnan nyo. Maangas. Ganda nyan. Medyo may gas-gas lang. Ayan. Ito rin. Puro electric na sila. Ito electric. Ganda yan. So, ang ginagawa ko dito, panglilinis ako ng parking. Yes, dami harang. Pag naglilinis tayo ng parking, check natin lang sa mga basurahan. Pag may laman, papalitan. Palitan natin. Kahit konti lang, basta may laman, palitan na natin. Para hindi siya bahayan ha. Ito yung taxi dito. Ito yung taxi. BMW. Ito, electric na ito. Electric. Ito yung charge ng electric cars. Sa paglilinis ng parking, kailangan mong linisin dito yung check yung yan, malinis pa. Kailangan mong linisin or walisan yung mga plastic. Yan, tsaka yung mga cigarette bath na tawag. Silip-silip lang. Yan na yung sunrise. Pumutok na ang araw. Sa pagputok ng araw, ito na siya. Ito yung view niya dito sa loob. Pauwi na. Yep po. Oh. Nakauwi na ako. Hindi na ako nakapag-video. Yun lang. Yung nangyari sa atin ngayong araw.